Napatunayan na po yan ng mga eksperto na kapag hindi natin na-manage ng maayos ang ating stress, pwedeng magdulot ito sa atin ng anxiety or depression. At yung mga bagay na yan ay malaki pong epekto niyan sa ating sexual function. Kaya iwasan po ang pag-iisip. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, tips naman po para bumalik ang S-Drive ko. 39-year-old pa lang po ako. Pansin ko, hindi na ako kagaya ng dati. Napapansin na din kasi ng partner ko. Healthy naman po ako. Alam niyo po ba na kadalasang contribution ng pagbaba or pagtaas ng ating S-Drive ay nasa lifestyle natin? Yes, minsan akala natin healthy tayo, pero kumusta ang lifestyle mo? Balanse mo bang nagagawa ang mga pang-araw-araw na routine mo? Yan ang mga pag-uusapan natin sa videong ito. Number 1, para ma-maintain mo ang taas or yung level ng iyong S-Drive is manage your stress. Kapag ang stress po ay hindi natin na-manage ng tama, malaki pong epekto ito na magkaroon ng negative effect sa ating emotional at sa ating mental condition. Napatunayan na po yan ng mga eksperto na kapag hindi natin na-manage ng maayos ang ating stress, pwedeng magdulot ito sa atin ng anxiety or depression. At yung mga bagay na yan ay malaki pong epekto niyan sa ating sexual function. Kaya iwasan po ang pag-iisip ng mga bagay na hindi naman natin makukontrol. Pangalawa, kailangan ma-improve ang sleep quality. Ang maayos na pagtulog po ay malaking tulong para sa ating overall health, sa ating mood at sa ating energy levels. At ang mga research po na naganap ay kadalasang nililink ang sleep quality sa ating libido. Kapag maayos ang pagtulog mo, maganda ang moods mo, mataas ang energy mo, na-enhance din po yung inyong erection. At kapag ganon, of course, mag-i-improve ang inyong sexual function. Kasi pag puyat ka, of course, wala kang gana. Wala yung energy mo. Mababa rin ang S-Drive mo. Another thing, alam na natin tong lahat, exercise. Kumusta? Nagagawa mo ba ito madalas? Ang pag-ehersisyo po or working out ay isang physical activity. Ito po ay kinakailangan ng katawan natin para ma-enhance or ma-maintain ang ating fitness health. Exercise may support your libido. Kapag madalas mo itong routine, nasusuportahan po nito ang iyong testosterone production. Mas na-enhance ang blood flow throughout the body. So, ang exercise po ay essential. Meaning, kinakailangan ng katawan mo ito. Hindi lamang para maging malakas ka, but also, mas maging malakas ang iyong 30 minutes or 1 hour sa loob ng isang araw. Malaki na po ang magagawa niyan sa pangangatawan mo. Another thing, i-avoid or limitahan ang pag-inom ng alak. Ang alcohol po, pwedeng magbigay yan ng temporary result para bumaba ang iyong inhibitions. Kaya nga pag may mga problema, diba, kadalasan ang ginagawang solution ay ang pag-inom ng alak. But it can lower your sexual function and ma-disrupt nito yung iyong S-Drive. Lalo na kung nakakagawian ang pag-inom ng alak. Another thing, ugaliin pong kumain ng masusustansyang pagkain. Healthy diet. I-avoid ang mga pagkaing maaalat, sobrang matatamis, at mga mamantika. Matatabang pagkain or mga processed food. Mga pagkaing mayaman sa fiber, sa protein, sa nutrients, yan po dapat ang mga pagkain na ginagawa nating routine na pagkain sa pang-araw-araw. Matatagpuan ito sa mga vegetables, sa fish. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, para tumaas or ma-maintain ang level ng inyong S-Drive,
Alam niyo po ba yung mga Asian ginseng? May mga study na po na nagpatunay dito. Mga ginseng, mga red ginseng ay isa pong aphrodisiac yan, or pagkain or inumin na pwedeng makatulong para ma-maintain na ma-L ka, na pwedeng makapagpa-improve ng iyong desires and performance. Gusto niyo yan, di ba? Yung mga Chinese ginseng, Korean ginseng, yan po, mga natural yan. Nakukuha po ito sa ugat ng halaman. Kaya huwag niyong iisnabin yung mga tsaa na may mga ginseng, kasi makakatulong yan sa may mga problema sa kanilang S-drive. And last one, couple therapy. Ito, isa sa pinakamahalaga to. Minsan kasi, hindi mo masusolusyonan yung problema na yan kung ikaw lang. Importante na pinag-uusapan ninyong mag-asawa yan. Kasi malaki po ang maitutulong ng mga kapartner ninyo para mas mabilis ninyong malaman kung ano yung dapat ninyong gawin. Kung may mga advisor kayong kakilala, pwede kayong magpa-advise sa kanila. Kung may mga counseling, therapists, or psychologists na pwede ninyong hingan ng tulong, pwede kayong kumonsulta sa kanila. Wala pong masamang humingi ng tulong sa mga kapartner natin. In fact, sila po yung talagang makakatulong sa inyo pagdating sa ganitong usapin. Kung kinakailangan magpa-consult kayo sa mga sex therapists, pwede naman po. Mas mabibigyan kayo ng tamang advice. Possible din kasi na may mga unresolved conflict, problems na hindi na solusyonan. Kaya minsan, nawawalan talaga ng gana ang isa dyan. Always remember na ang pinakamalaking sex organ po natin ay nasa brain natin. So kung hindi nagpa-function ng maayos ang brain natin, hindi po tayo makakapag-perform ng maayos din. Kapag meron kayong hindi na pag-uusapan ng mga partner ninyo, hindi man ito directly naka-address sa sexual issue, pero malaki po ang influence neto sa S-drive natin. Kaya hindi pwedeng baliwalain yung pakikipag-communicate sa partner when it comes sa ganitong mga issue. So talk with your partner, ask your partner na tulungan ka. Huwag ka mahihiya sa partner mo dahil kayong dalawa ang pinaka-candidate na makakapagbigay solusyon kung ano man yung problemang pinagdadaanan nyo when it comes sa ganitong usapin. So, may natutunan ka ba sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!